Blue Ribbon Committee ni Senador Marcoleta bubuwagin na. At ito, Senator Jinggoy kakasuhan ng pamilyang Diskaya. Grabe to ha. Grabe itong mga balitang ito ha. So kanina nga, hindi pala, mali pala, kahapon. So kahapon nga nagkaroon na naisagawa na ho ang pangalawang Senate hearing ng Blue Ribbon Committee mapatungkol dito ho sa anomaliyang flood control issue. Na marami nga nagkaroon ng mga ghost project, mga nakawan, at kung ano-ano pang katarantaduan na pagnanakaw ang kanilang mga ginagawa. So ngayon, eto na nga. Nagkaroon ng talagang nakakapanindig balahibo ng mga revelasyon na nangyari sa Senate, at isa na nga itong kay Sara Diskaya, na ito ay isang kontraktor na merong siyam, kung di ako nagkakamali siyam na tawag dito, siyam na account ba tawag doon? Siyam na basta yun, mamaya i-explain na lang natin pag pinanood na natin yung video. Pero ang pinaka nakakagulat dito ay may balitang kakasuhan ng pamilyang Diskaya itong si Senator Jinggoy Estrada dahil parang pinersonal daw ng gusto ni Senator Jinggoy etong si Sara Diskaya. Diskaya. Oo, so totoo ba ito? So mamaya papanoorin mo natin yan, no? At eto nga yung nangyayari pong gusot sa Blue Ribbon Committee, at may mga balita din na ito ay bubuwagin na dahil parang hindi daw nagkakasundo-sundo ang mga senator dyan. At dito nga nag-aaway-away na sila sa harap mismo ng camera. Bakit kaya? Bakit kaya ang saswapang nyo? Grabe, no? So dito muna tayo sa, ito ba yun? No? Tingnan natin kung ito yun. Ito, oo, kontraktor kinabahan at hirap sumagot. Ay, hindi pala ito. Mamaya na yan. Dito tayo. Ay, mas maganda yung kay Diskaya. Yan, ito. Ito, panoorin natin to ha. Siguro baka dahil dito, kaya kakasuhan itong si Senator Jinggoy. Panoorin natin. Hindi ako naniniwala na wala kayong contact sa DPWH. Paktay. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si Minority Leader, hindi naniniwala wala kayong contact. Pati si Chairman, hindi naniniwala wala kayong contact. Paktay. Ngayon, huwag ka tumingin sa, tumingin ka sa akin. Paktay. Ano nagtatanong dyan? Sino ba tinitignan mo dyan? Magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Yan na. Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Taray Tapos mulat sa'yo. Mamin ka na? Wala po ako talagang, kasi hindi po ako nakikipag-transact with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Mino mo. Di ba umabot hanggang 40%? Wala po ako, sa DPWH wala po akong kausap talaga. Sige, I will... Paano ka nakakuha ng kontrata dun? Nilabas yung mamaya. Okay? Mag-isip-isip ka. Hindi ako nagbibiro. Grabe yun, ha? Hindi, kung hindi niya nakakausap ang DPWH, tawag dito, ano siya nakakuha ng kontrata dun? Nakakapagtaka lang, ha? Madam Sara, tungkol sa mga kotse mo ulit. Yan na. Sinabi mo kasi sa interview mo na 4 na po yung kotse mo. Aba, sana all. Cars. Ngayon, inamin mo 28 lang. Ano nangyari sa 28 po yung luxury cars, Okay. pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Alright. Doon sa 28 luxury cars, ano yan? Rolls Royce? What else? Okay. Isa-isa natin. Magkano Rolls Royce? Kano bili mo sa Rolls Royce? I am not familiar. Come on. Come Nasa on. ano yata. Bumili ka na napakamahal na kotse, di mo alam kung magkano mo binili. Bumili ka na, gumasos ka na. sobrang yaman mo na talaga, ma'am. Grabe ka, ma'am. Hindi ka paniwala ang yaman mo, ma'am, kasi biruin mo, ha. Bumili ka ng isang sasakyan, hindi mo alam kung magkano.
Hindi mo malang tinignan, ay kaya ba to ng budget natin? Kaya ba to ng allowance natin? Kakayanin ba to? Baka mamaya maubusan tayo pag binili natin to. Wala tayong pang-budget sa mga susunod na buwan, taon, yung mga anak natin, baka magkasakit, mga hospital, etc. So wala ka man lang ganon. Grabe, yaman mo, ma'am. Binili. No, I know the price. Oh, yeah. Tell us, Pero tell us. we did not buy this on a cash basis. Parang Oh, so installment na how siya. much is the Rolls Royce? So the Rolls Royce was... Kung yun ay installment, di mas mahal yun. Halimbawa, pumatak yung Rolls-Royce. Tama ba? Rolls-Royce? Halimbawa, pumatak ng 10 million cash. Hulog yan, mga nasa 15 to 17 million yan. Mas mahal yun. Around parang 42. 42 Wow. million. Kita mo, Rolls-Royce. 10 million lang estimated ko, 42 million pala. Grabe. Isang kotse lang yun. What else? The Maybach. Maybach, Mercedes. How much? Parang nasa 22. Parang ganun. 22 million. How Pwede many pa Maybachs? nating pakita yung screen. Just Kaming one. hindi nakakaalam ng kotse na hindi namin malaman One. kung ano yung pinagsasabi ninyo eh. Kayo siguro nagkakaintindihan kayo pero kami ni Senator Erwin hindi kami masyadong para malaman namin ano ba itsura ng pinag-uusapan Maybach is natin. Mercedes, right? Oh, ilan ang Maybach mo? Meron bang- Isa lang po. Oh, ano pa? Pare- Yung Bentley, Bentley. Wow. Grabe. Magkano yung May Bentley, Bentley mo? pa. 20. You purchased this brand new. All brand new. Yes po. All right. Ilang Bentley? Isa lang po. Oh, what else? Yung G63. What Uy! is that? G63. Yun ang mahal. Ano yun? Benz. Parang small, parang sports. Benz? G63? Is that a sports car? Hindi po. Sports car ata G-Wagon. Wagon. G-Wagon. Oh, how much is it? Parang nasa 20 din yata. Ha? 20 din yata. 20 million. One vehicle only? Oh, what else? Yung Cadillac po. What kind of Cadillac? Yung SUV. Escalade? Yes. Oh, magkano? Ba't parang ano dito si Madam? Sa interview mo kay Julius tsaka kay Corina, medyo hyper ka, Madam, ah. Bakit dito parang ano ka? Parang, parang nakakaawa. Parang gusto ko nang umiyak. Parang yan. Mga 11 yata po yun. Bulletproof? Ay, mga 11 lang naman pala. 11 lang naman pala. 11 million lang naman. Bulletproof. 11 million lang. Murang-mura. Walang wala. Isa lang. One white, one black. Oh, dalawa. T22. Both at 11 million each. Yung isa 8. Yung black. Long wheelbase? Yes po. What else? Yung GMC. What is this GMC? Inisa-isa no? Yes po. Oh, how many? Dalawa. Dalawa rin. How much each? Parang nasa 11 din yata siya. 11 million each. What else? Yung... Alam nyo, parang daig pa ni Madam nagsugal. No? Daig pa ni Madam nagsugal. Sobrang gastos mo, Madam. Ang hirap mo mag-iasawa. Ako, sa totoo lang hanggang ngayon, pinapangarap ko pa rin magkaroon ng sasakyan dahil nakamotor pa lang din tayo. Pero meron naman na tayo, no? Pero nakatambak pa rin. Mas mayaman ka, G, nakatambak lang. Hindi ko pa bayad kay Banat Bay. Yung BMW din yun, pero hindi pa bayad kay Banat Bay. Kaya hindi ko pa masabing akin talaga. Pero soon, pag nagkaroon ng blessing, baka malay mo, mabili na natin. Medyo may kamahalan eh. Ginigipit-gipit ko pa si Bay. Oh. So, alam mo yun, ako, pinakapangarap ko eto alam ko medyo may kamahalan, pero pinakapangarap ko na sasakyan na magagamit ng pangkalahatan ay yung super Gandria ba? Gandria na ba? Super Gandria. Ano bang basta yun na yun. Yung van siya na malaki. Yung kadalasan na nakikita mo yung mga sakay nun, mga artista, ganun.
Super Grandia yon. Super Grandia ang pinapangarap kong mabili para kasi maraming kapatid ko marami kaming magkakapatid, mga nag-aaral pa. So gusto ko pag nagkaroon na ako nun, may gagala ko sila kung saan pwedeng mag-outing, ito ganyan. Pero ito iba pangarap nito lahat ng sasakyan gustong bilhin. Basta 1 million pataas. Suburban. Oh, ilan? Isa lang po. Pero I bought that here. Oh. Local. Bakit itong mga sinasabi mo? Sabi mo, binili mo sa local dealer dito. Oo, local dealer. Oh. Ay, ibig sabihin, importer. Pero this one sa casa binili yung Suburban po. Oh, magkano? Parang nasa 3 lang yata siya. No? Wow, 3 lang. Brand new? Second hand? Binili mo? Second hand? Tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls-Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, pare brand new. Apa. O bakit bumili ka na second hand sa Suburban? 3 lang naman, 3 million lang naman pala. Oo. Ano siya yung lumang model, hindi siya Yeah. yung brand new model. Kaya nga, bakit ka bumili ng second hand? Kasi yun lang yung Samantalang lahat available mga kasi that was mamahalin the na- time, at that time it was pandemic, so that was the time na yun lang ang available nilang When did you unit. acquire all these luxury cars? All at the same year? No po. When? Since 2022, 21. 2022. May 2021 pa po. 2021. So ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa, or kaya minsan 3 yung iba. Luxury. Opo. Kailan ka natuwa roon sa payong ng Rolls Royce? Last year lang po. Last year mo lang na-purchase. Yes po. Yung payong. Dahil sa payong, bumili mo ha? Alright. Bukod sa mga nabanggit mo mga luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8. I can't remember all at the top of Sa my dami. head. Oo. Sa dami. Apa. So, doon sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilang taon mo binuno yun? Yung iba, You started purchasing these luxury cars on what year? the long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 No, or 21. when did you start? Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 What is pa po. autobiography? Ano yan, Range Rover. Oh, may Range Rover ka 2016 pa pala, hindi mo sinasabi sa akin. Oh, Range 2016 pa po siya. Rover. Ilan? Just the one autobiography and then What the Defender. autobiography? Ito ba yung Range Rover? Range Hindi. Rover pa. Oh, okay, how much did you purchase? Grabe, no? 16. 16 million. 2016 pa po yun. Ilan? Isa lang po siya. What else aside from Range Rover? Sabi mo? Defender. Defender. Ano siya? Range Rover. Range Rover din. Oh. Ilan? Isa lang po. Magkano? Nasa parang 7 yata yun. 7 million? Aha. Ano pa? The Evoque. Ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. Oh, marami ka pala Range Rover. Oh. Evoque. Ito yung, maliit ba ito? Malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. Tanga mga hindi ko kilala yung mga tatak ng sasakyan niya. Talagang luxury talaga, no? Kasi alam ko lang na Honda. Honda, Toyota, Mitsubishi. Hyundai. Ano pa ba? Pajero. Yan, Pajero medyo may pagkaklas yung ano pa ba to? Yung malaki din. Land Cruiser. Yan. Yan lang ang mga alam ko sa sakyan. Puro yung mga binabanggit, di ko alam eh. Ang lupit. Pero dito, medyo may pagka-useless etong tawag dito. May pagka-useless tong investigation kay Diskaya dito sa parting to. Kasi dapat ang tumbukin dito ni Senator Jinggoy kasi pwede kasi nila idahilan na pinagtrabahuhan nila kaya sila bumili. Ang lumalabas kasi dito, ang pinapalabas din ng mga supporters ni Diskaya
parang inggit daw ang Senado sa mga sasakyan niya. Ganun ang lumalabas. Dapat kasi talaga tinumbok agad ni Senator Jinggoy na kung eto ba ay may ghost project, no? Etong mga company na pagmamayari ni Diskaya. Kung may mga ghost project ba? Katulad dun sa isa, mamaya papanoorin din natin yun, ha. So meron pa yan dito eh. Meron pa yan dito na isang video kay Diskaya. Papel, di ba? Yes po. Para- Ay, hindi yan. Hindi ko pala na. Ito ata yun. Oo. Uminit ang ulo. Nasaan na yan? Uminit ang ulo. Ito yun. Mamaya na. Dito muna tayo. Yan. Ito. Panoorin natin to. Nakaka-boring yung kay Diskaya. Puro flex lang ng sasakyan. Dito tayo. Mr. Arevalo, Yan. kanina, dito ako kanina, umakyat na ako. Pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Sa may mic. Sana milyon-milyon kinikita nyo. Tapos ngayon kabado ka. Meron ka ba abogado? Ikaw ang may-ari ng Wawaw. Correct? Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sold po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano paid up capital? Magkano capital mo dyan? Nung una po is 9 million po, 2017. 9 million. 2017 po nag-start po kami. 17 po. 2017. Up to now. Hindi po. Sole proprietor pa rin hanggang ngayon. Apo. Okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa DPWH? Nag-start lang po kami nung 2019 po na may nagka-project po. 2019? Apo. Sino kausap mo? Tagal na rin. Wala po yun. Wala po. Kala ko nagkausap. Tapos ngayon wala po. Gago ka ba? Wala kang kausap? Wala po. Okay. Involved ka sa Ghost Project? Your Honor, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Ano nga? Pakiulit. I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Putang na ngayon eh. Invoke my right ka na ngayon. Invoke my right to dishonor. Kailangan ko ba ng attorney ko? Di po ka magsasalita muna. What? Senator Jinggoy. Malinaw ba? Mr. Chair. Pwede bang... Linawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko, I invoke my right to self-incrimination. Against self-incrimination, Your Honor. Against eh. Plus, Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Wow. Ayaw ba tumingin sa amin? Huwag kang kausap Yuko mo. ka na, yuko dyan. Lamisa yung kausap mo eh. Senador yung nagtatanong sa'yo. Harapin mo rin. Thank you. Anong pangalan? Arevalo. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes po, Your Honor. Is he here? He can give you legal advice. Yes po. Nandiyan ba abogado mo? Nasaan ang abogado mo, Mr. Arevalo? Parang ano siya, parang special child. Hindi ko po inaano yung mga special child, pero parang ano siya, alam mo yun, ngayon daw nakakita ang engineer na ganito ha. Ay, hindi pala to engineer. Ano ba to? Nasagot ko po yun. Contractor pala. O baka drama niya lang to, no? Hindi, malamang sa malamang drama niya lang to. Oo. Para kaawaan siya. Hindi po. Hindi, natakot ko lang. Gago dito si Jinggoy. Jinggoy, naririnig ka sa mic mo! Tinatakot ko lang ito, Mr. Chair. Answer. So, may in-advisean ka na ng abogado mo, ha?
Sir Arevalo, Are you involved in any ghost projects? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Parang bata ang putik, no? 37 po, Your Honor. 37. Wow, bata ah. Bago ka pumasok sa Bata. mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? May mga, Construction worker po, Your Honor. ano po, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? Gaano kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan? O pinsan? Tsuhin? Mga kamag-anak lang po, tita po. Kaya nga, sino nga kamag-anak? Wala namin kamag-anak. Tita po. Ha? Mga tita po. Tita mo? Nasa construction business? Opo. Tinuruan ka? Naglayasan po muna. Ha? Layasan po. Ano yung mga proyekto mo? Ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? Pangin na magsalita yan, no? Um, Andyan na muna. Andyan na muna. Hoy! Dahil ka, di ka na nagsalita. Mr. Arevalo, Ang tana, parang ginagawang kengko yung Senado, eh, no? Ano katarantaduan na kinakabahan yan, putang ina. alam mo, malamig ulo ko ngayon ha. Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan, humarap ka sa amin. yes po, Your Honor. Ikaw may-ari nito, di ba? Yes po, O Your hindi Honor. dapat alam mo. Ano yung mga proyektong na-awardan sa inyo ng DPWH at saan-saan? Ano po, Your Honor? Sa Putang hindi ina ko po yan. na alam po yung exact number po. Gusto mo ako magbigay sa'yo? Ikaw may-ari nun, di mo alam. Kung ano yung mga ibinigay sa'yo ng DPWH, di mo na, Your Honor, di ko na matandaan yung exact number. Tanginang yan. Saan-saan yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa'yo? Come on. You're wasting our time. It's already 1:45. May session pa kami alas 3. At marami pa magtatanong. that is what I was trying to advise everybody kasi po gagamitin sa session mamaya to 3 o'clock kaya nililimit po namin ang sarili namin na magtanong. So, Mr. Chair, Senator kung di naman Jinggoy, sumasagot ito hindi sumasagot agad-agad ito, how can you deduct it from my time? Hey, Mr. Arevalo, sumagot ka Yes po, kagad. Your Honor. Ha? Yes po. Oh, alin-alin yung mga proyekto na na-awardan sa ng DPWH at saan-saan to? Meron po kaming sa QC po, sa Metro Manila First. Meron din po sa Quezon. Bulacan. Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Anak ng patingo. Tinatanong ko, how can my question incriminate you? Tell me. Tanginang yan. Tinatanong ko lang saan yung proyekto mo. I invoke my right against self-incrimination? Ay! Ha? How can that incriminate you? Tell me. Pinapainit na ulo namin dito eh. may incriminate siya kasi nga hindi niya may tuturo kung saan dahil ghost projects. Ay, naku po! Oh, Dahil po may Ano yung po, usapin mga marurot? ano po na may Sa mga akin ba yun? na may mga mayroon nga pong Nasa kanila? anomalya. Kung magsasalita po ako, pwede po magamit laban sa akin. oo nga. Simple lang naman. Wala naman ako tinatanong sa'yo kung ano. Tinatanong ko lang, saan itong mga proyektong Mautak din na-awardan pala eh. sa'yo ng DPWH. Ang dami mong binanggit na probinsya. Quezon. Ano pa? Ano pong binanggit niya? QC. Karamihan nito, Bulacan eh. Ba't di mo mabanggit ang Bulacan? Ha? Meron ka pa nga San Juan eh. Hindi mo binabanggit eh. Ha? Ha? Metro Manila First po yun, Your Ano? Honor. Sa Metro Manila First po yun, Your Honor. Metro Manila first? Yes po, San Juan po. Oh. Yun po yung pinakuha namin project 2019. Sige. Yung Bulacan, meron ba? Sagot.
Your Honor. Hindi. Narinig ko yung sinabi ni Senator Soto. Hindi sa ayaw mong sumagot, ayaw mo lang magsabi. Totoo. Puta na, kung mapapanood ka ng jowa mo na para ka natatay sa Senado, wala yan kanya. Hay, ito po yung mga tao na may pinagtatakpan. Malamang sa palamang may pinagtatakpan tong mga to. May pinagtatakpan to. Tignan mo ba naman, hindi makapagsalita ng diretso. Malamang sa baka tinakot pa nga to eh. Minom ka ng tubig. Baka bigla kang matumba. Oh, ilan? Party lang to. Pakainom na nga lang ng kape. Hindi ko pa Ganda ng tasa ko. Oh, dito base sa record namin, meron kang 42 projects sa Bulacan. Oh, Meron kang 42 projects sa Bulacan. Yung bulk ng na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk mo nasa Bulacan. 42. Ha? Dalawa Dami, sa ha? San Juan. Dalawa yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. naku. Yan, Bulacan lahat to. San Juan. Quezon City. Tsaka identical ang presyo, ha? Identical ang mga presyo dito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganun? Oh, Lahat ba last and ng- final question. Meron ba Meron ng 42 projects above, how Above? much? Yeah, 42 projects sa Bulacan. Meron 90 million. Kaya nga, above 50? Yes, above 50 million. Lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, makikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa Pwede palagay naman. namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo po kayo ng mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang Tama. talagang talamak na sa paggawa nito, anong malay ninyo? Baka imbes na criminal prosecution, wag na yon. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para meron po tayong kapuntahan talaga. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng kito, mapipilitan po, puro plunder. Haharapin po ninyo 42 plunder cases. Dami nun. Hindi po fair sa inyo yun eh. Alam namin, hindi lang kayo ang sangkot dyan. Marami True. ang kasangkot dyan. Kaya True. Ay, yung sorry. abogado po siguro nag-advise sa inyo kung nakikinig. Tingnan nyo rin po na maganda rin offer para sa amin ito. Makakatulong pa kayo sa bansa. Matigil na po ito. Ilang minutes yun? Meron ako ipapakita with the permission of the chair. Siguro 1 minute lang na video. Tingnan mo, Mr. Arevalo, kung project ng Wawaw to. Yan. Yung bahay. Oh, tulay. Oh. Ano to? Tulay? Wala namang flood control. Familiar ka dito? Familiar ka, Mike? Hindi po, Your Honor. Hindi. Hindi daw. Hindi ka nga talaga magiging familiar dahil ghost nga. Tama? Yan. Ang nakalagay dyan sa report, completed. Nakakubra ka na. Grabe, oh. Nabayaran ka na ng gobyerno. Pero, hindi pa completed. Nak. Tama ba, Miss Cabral? Talagang hindi completed. Wala kang makita ni isa eh. Are you aware of this? Ngayon lang po na nakita yung video, Your Honor. Na hindi kompleto, di ba? Pero bayad sila. Wala po akong nakikita. Sa Hagonoy, Bulacan. So, hindi mo alam, Mr. Arevalo? Ngayon ko lang din po, Ha? nakita yung video. Ngayon ko lang din po nakita yung video, Your Honor. Oh, talagang hindi mo makikita dahil hindi mo naman alam. Kasi nga ghost. Di ba? Alam mo, nag-iisip na ako kung isa-site kita yung contempt dito eh.
Huwag mo lang ako subukan, please. Okay, babalik ka kita next hearing, Miss Sarah? Mr. Chair, Yari with the ka. indulgence of the SP Pro Temp, Yes. interjection. Yes, Okay, please. provided it's very brief kasi Yes, very kulang na brief, po tayo Mr. sa Chair. panahon. Apo, very brief lang. Sabi nyo kanina, and salamat po sa SP Pro Temp at Mr. Chair. Salamat, sabi nyo kanina, Mr. Arevalo, na meron din kayong mga proyekto, ang Wawaw, sa Quezon City sa pamamagitan ng Metro Manila First. Kasama Salita. po ba yun sa dalawa lang, sa Si Risa Ontiveros ba to? Huwag natin panoorin. Oo, walang kwenta yan. No? Pag si Risa nagsasalita, walang kwenta yan. Putang inang yan. Oo, dito tayo. O, kahit pa paano, kahit kay Soto may kwenta-kwenta pa to. Sige. O, Diskaya ay giniit na 23 na taon na siyang contractor business. O, kaya ano daw? Kaya ano? Kaya, wait lang, kaya construction business, kaya natural na kumita. O, sige, panoorin natin to. Ang pagkakaalam nga namin, ang may-ari nito ay sila Mrs. Diskaya. Ano? And Mrs. Diskaya is here. So, pwede po bang, Mrs. Diskaya, pwede po bang ibalita nyo sa amin, ikwento nyo sa amin yung mga napanood namin sa inyo sa television na sinasabi ninyo? Yan, eto. Maganda po to. kayo unang nagkaroon ay kumita ng bilyon Uy! sa construction industry? Anong taon po? Uy! Ganda ng galing. Sana all. Good morning po. Billion po. Opo. Kwento nung, narinig po namin sa television, sinasabi nyo sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi lang ng television station and the persons interviewing you edited your answers? Your answers? I think so, sir. Kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. If I may, with the Yes, permission of... with the permission of the Minority Leader. chairman, Senator Ma'am President Pro Tem. Ma'am Sara, ano ba naging trabaho niyo bago kayo pumasok sa mga kontrata sa gobyerno? My father was a contractor before. Nangongontrata rin Pero siya? yes po, Nangongontrata rin sa for DPWH? LGU po. LGU. Sa LGU And then naman. Ako, I worked sa ibang bansa. Yun po. Anong work mo sa ibang bansa? I was a dental receptionist and an orthodontic nurse. So you are a doctor? Nurse? No po. Yung asawa mo, ano trabaho? He works sa isang development corporation, and him and his brother were parang private contractors sa subdivision namin. Paano kayo, how were you enticed to join the mga kontrata sa TPWH? Who influenced you? Wala naman po. Nakita namin on PhilJeps na may mga projects na pwede palang mag-join. So we joined the bidding na we know that we were qualified for. Yan na malinaw you join bidding. Tapos mamaya sasabihin niyang walang ganun. Right. Mr. Chair, I would like to reserve all my questions if my turn comes already. Thank you, Mr. Chairman, to continue. Senator, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Okay, with the permission of the Senator Minority Leader. Soto, the Minority Leader. Ma'am, very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yan na. Ginamit Ngayon, na. gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, nung nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012? Oh, please, because you're under oath, Hindi na. please, Yes po. make sure of your... Bakit nagkaroon na sila ng mga insomnia?
Anak ng teteng naman, no? Nagkaroon na ng mga insomnia tong mga to, may mga nakakalimutan na sila. Sometime in Ayop. 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. May follow-up Yes, ka sir. ba? Okay. Go ahead, sir. Go ahead. All right. Kasi based on your... Una sa lahat, would like to clear the reason that we're asking you this, and centering on you at the start. Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa ibang mga kontratista rito na naibitin natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects, mayroong guni-guni, mayroong ghost, mayroong nagawa, may nagawang palpak, okay, may nagawang tama. Ngayon, tapos marinig namin yung kwento sa television na tungkol doon sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at ika nga sa DPWH to 2016 kayo nag-umpisa sa DPWH. Pero yung mga pinakitang mga sasakyan ninyo ay 2022, 2025, 2024. Yun lang. Pero 2016 po onwards po. Yes. 2016 onwards. In 2017, how much did you pay the BIR on your income tax? Yan na. Sorry, I don't have the data on me right now kasi I have an accountant that handles that po. Pero I can get it for you. Wow, may accountant pa. Big time talaga si Ateng. Grabe yan, ha? Yes, please. May we request that Yes po. we find out how much your income taxes were paid from that time, 2016 to the present. No? Okay po. All right. Now, Mr. Chairman, in 2015, St. Gerard, which you own also, no, Mrs. Discaya, was suspended by the DPWH. In 2020, they were blacklisted by the DPWH. However, St. Gerard's pickup license was renewed and is valid from July 1, 2023 to January 28, 2026. For St. Timothy, which you also own, it was found out by the President that the 2023 Bulacan River project amounting to 96.4 million was deemed completed even in more than 200 meters of revetment were not built. St. Timothy's pickup license was also renewed 2025 to 2027. So, Engineer Takay, what is the basis for the renewal despite the issues in their previous projects? Sir? Mr. Chair? Engineer Takay, can you not answer? You're the chairman. Bakit itong executive director ang pinasasagot nyo na pinasasagot? Yeah, the blacklist that was issued by the DPWH, Your Honor, has certain time limitations. So, once a notice that the project has been completed, then the blacklist is lifted. And pickup actually limit of responsibility is we can only institute disciplinary action upon a complaint or a verified violation. Ibig sabihin, pag walang nagko-complain, sige lang na sige. No, ganun na talaga nangyayari dyan. Mr. Chair. That is the limit of our responsibility, Your Honor. The IRR, Section 4.2 states that disqualification under letter No. CA, involvement in any construction,
malperformance of grave consequence, PICAB under this section, hindi sila, are they not disqualified for renewal? The blacklist, Your Honor, is issued by the DPWH. If the blacklist is lifted by the implementing agency, then their licenses can be renewed. However, we also have another mechanism that if there is a verified complaint from the LGUs or from the implementing agency, then we hear the case and then Commissioner, yung imposition ng Forward natin medyo boring dun eh. suspension is Section 99 ng RA 12009. Blacklisting is under Section 100, correct? Pareho namang nalilif ang suspension and blacklisting. There's no problem there because it's in the law. I think the trajectory of the Senator Soto's question, kung paano natin madidisiplina, why don't you, for example, resort to Section 101 of the same Republic Act? Kasi dito sinasabi niya, imposition of blacklisting with perpetual disqualification. I believe kung ang pinag-uusapan ay ghost projects, kasi makikita mo pagka blacklisting and perpetual disqualification, dapat recidivist na siya, ulit-ulit na siya, 3 or more. Kapag ka ghost projects ang pinag-uusapan, I think this is 10 times over. Halimbawa, nakalagay dito sa blacklisting, corrupt, fraudulent, collusive, and coercive practices. Katulad ng ghost, drawing up or using forged documents. Ghost projects. Hindi po pwedeng mag-apply yung Section 101 but there is a perpetual disqualification of this. You have to look into this. Yun siguro ang gusto mong puntuhan, Yes, Senator, di ba? Yes, sir. Mr. Chairman, thank you, And sir. then I think we have to put a limit muna, sir. Kasi medyo gusto nang magtanong Sige. yung iba. Sige, Makakabalik ka naman, boss. I'll try to wind up for a while. Yes. Marami pa po akong tanong eh. My point here is that I want to amend the law creating the PICAB. Kailangan lagyan ng mas matinding power, mas maraming koordinasyon at coordinate sa DPWH, hindi lang sa DTI. So my line of questioning is towards that. Kung ano mga naging performance nyo, ang ginagawa ninyo, paano kayo paano nyo dinidisqualify, paano yung license ninyo. I heard you have 45,000 accredited contractors nationwide. Mambigat eh. At tapos, ang sabi ninyo, maliit na kumpanya kayo. Maliit na agency lang kayo. Tatatlo yung board member nyo. Yung 2 board member mo, are you aware that they are contractors also? Engineer Takay? yes, sir. Na alam nyo dito ang daming nakakatawan na moment kasi ultimo yung mga record nila kagaya ng tinatanong ni Senator Soto pero hindi nila matandaan. Dito obvious na pero sabi nga nila marami pa namang Senate hearing na mangyayari mapatungkol sa flood control issue na to. Yun, naantay natin. Doon pa lang kanina sa isang contractor na yung pautal-utal, nakalimutan ko yung apelido, dapat sinight in contempt na yun, pero baka sa susunod na hearing pa naman baka matuluyan na siya. Baka matuluyan na siya. So doon kasi nagsisinungaling ang tanong sa kanya, meron bang ghost project, hindi niya masagot, 'di ba? Napaka basics, although may katwiran siya na maaaring gamitin sa kanya yung mga bibitawan niyang salita, pero napakasimple lang nung tanong. Meron ka bang ghost project o wala? Ngayon, pwede mo naman sabihin na wala akong ghost project. O, kung malinis ang konsensya mo. Pero kapag sinabi mong I revoke my silence because of the...
Kailangan niya daw manahimik, di ba? Oo, kasi maaari daw pwede daw gawin sa kanya, ilaban sa kanya ang kanyang mga sasabihin. Eh kung wala ka namang ginawang katarantaduan, ba't kailangan mo matakot? Kaya na biglang naging bigla silang, alam mo yun tayo pag sinabing attorney, engineer, contractor, matataas tingin natin yan. Siyempre may mga pinag-aralan niya mga. Tapos pagdating dito, hindi naman sa pangbabastos. Sa mga senado, may mataas ang pinag-aralan nila sa ibang mga senador. Pero hindi sila makasagot. Katulad ng ni Diskaya, ang daming sa segue. Doon sa live niya, ang daldal-daldal, dito lungkot-lungkot. Lagi lang siyang parang nakakalimot. Nung hirap din, lagi silang nakakalimot. Hindi niya matandaan. Ito ganyan, putang inang yan. Ang hirap dyan. Dito na tayo sa balitang bubuwagin itong Blue Ribbon Committee or papalitan si Marcoleta. Panoorin natin. Hindi lang resource persons kundi mismong si Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta ang kinwestiyon ng mga kapwa senador sa investigasyon sa flood control scandal. Unfair daw kasi itong magbigay ng oras para sa pagtatanong. Narito ang agenda report ni Hannah T. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka No, kasi nung last time, sabi mo sa akin 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Puksaan mode sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw. Umalma kasi si Senator Raffy Tulfo kay Senator Rodante Marcoleta na chairperson ng komite. Nako? Unfair daw dahil nabigyan ng mas mahabang oras para magtanong ang ibang senador kesa sa kanya. Sa portion na ito ng hearing, kinekwestiyon ng mga mambabatas ang role ng Commission on Audit tungkol sa investigasyon sa flood control projects. Si Senator Bato de la Rosa ang unang sumalang sa pag-isa sa COA na binalak sundan ni Senator Risa Ontiveros. Interjection, Mr. Chair. If I may, excuse me. Akala ko ba meron time limit dito kasi marami pang mga nakapila 1, 2, 3, 4, 5 and then by 2 o'clock na tayo adjourn. Mukhang na bad trip si Senator Raffy dito dahil hindi siya pinansin ni Marcoleta. Nagpatuloy ang line of questioning hanggang sa kalaunan nagmosyon na si Senate Majority Leader Joel Villanueva para isabpina ang fraud audit reports ng COA. I so move, Mr. Chair. Mr. Chair, Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Hindi naman nagpahuli si Marcoleta, kaya raw nagmadali sa nakaraang Senate probe ay dahil dapat mag-vacate sa plenary agad ang komite by 2:15 p.m. Tuwing 3:00 kasi ng hapon ng sesyon. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Matapos nito, nagsunod-sunod na ang kagustuhan ng mga senador magtanong. Ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos, tapos ka na. Mr. Chair. Mr. Chairman, I made the motion, Mr. Chairman. I have a pending motion, Mr. Chair. I second the motion. And Hindi, duly kasi seconded, Mr. tapusin Chair. muna natin yung bitin na kasi hindi tayo, na para tayo nagpapatintero, Madam Kowa Kalaunan, nag-raise na ng point of order si Villanueva at aprobado na ang motion para ipasabpina ang mga dokumento. Una nang inihayag ni Marcoleta sa isang interview na mukhang epal ang Tulfo brothers sa probe ng kanyang komite. Tugon niya ito sa naunang buwelta ng broadcaster na si Ben Tulfo na theatrics lang umano ang nasabing investigasyon. Para sa agenda, Hannah... Nako, no. So, yan na nga, no. Ito yung masakit dito. Paano kayo mag-iimbestiga ng isang gusot kung kayo din gumagawa ng gusot? Di ba?
Tanginang yan pilit nyong gustong ayusin yung about sa flood control. Kayong mga senador, hindi nyo inaayos yung mga sarili nyo. Porque lumamang lang ng 1 minuto yung isa, sisilipin mo na. Eto naman si Marcoleta, sinisilip agad yung isa. Yung isa, hindi niya naman sinilip. Nagkakagulo-gulo. Wala tayo dito nga kampihan kasi may mali si Marcoleta pagdating sa oras. May mali din si Rapi Tulfo dahil masyado siyang mapanili. Pero kung pagbabasihan nyo po lahat, tawag dito, napakaliit lang ho na bagay. No, napakaliit na bagay. Bakit hindi nila pinag-usapan muna mismo bago sila mag-hearing? Ilang araw po Ilang araw ang tawag dito. Ilang araw ang bago magkaroon ng pangalawang hearing. Ba't hindi kayo nag-usap-usap? O ganito, tigli 5 minuto tayo kasi may susunod pa na hearing. Kailangan natin madalhin, tigpa 5 minutes. So sige, ganito. Ang una magtatanong si Jinggoy, pangalawa si Soto, pangatlo si Rapi Tulfo, pang-4 Erwin Tulfo, pang-5 Joel Villanueva, pang-6, pang-7 si Bato de la Rosa. Ganun, tapos. Anak ng teteng kasi porket maraming nanonood dito sa issue ng flood control, maraming nakatutok. Putang ina, dito mo makikita yung mga politiko na hayok sa publicity. Hayok sa publicity. Hayok na may expose yung mukha. May expose yung mga pangalan ng mga putang ina. Ay, sorry. Papamura na ako, sabi ko, hindi na magmumura Dito pa naman yung tasa na promo kay OJC. Ayoko na nga magmura kayo Hindi kasi nakakabuisit. Diba? Kung kayo mismo mga senador, di kayo magkasundo-sundo, paano nyo masusolusyonan ang problema ng flood control? So yun na nga daw, parang may mga balak dyan na papalitan etong si Rodante Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee na yan. Ngayon, ang tanong, sino yung papalit? Kung si Kiko at si Bam Aquino lang din naman, wag na. Kung si Erwin Tulfo lang din naman, wag na. Kung si Tito Soto lang din naman, wag na rin. Payag pa ako, Joel Villanueva, sige. Payag pa ako, Jinggoy Estrada, sige. Bato de la Rosa, Bongo, sige, okay lang. Pero yung mga nabanggit, wag na. Ang hirap ng ganyan. Kayo hindi kayo nagkakasundo. May mga bali-balita nga na ito nga bubuwagin daw or papalitan itong si Senator Marcoleta. So kayo mga banateros, anong may kukomento nyo? At yun, kakasuhan daw ng Diskaya family itong si Jinggoy Estrada kasi medyo parang pinersonal daw yung mga katanungan kay Sara Diskaya. Ewan kung gaano katotoo yan Pero kung kayo ba tatanungin, pabor po ba kayo na palitan si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee? Pabor po ba kayo dyan? So, para sa akin para sa akin, hindi na, wag na. Okay na si Marcoleta doon. Ang akin lang sana, magkasundo-sundo sila. At mag-usap-usap sila na ganito gagawin natin para hindi tayo nagkakasapawan ng oras. Sana walang mang-interrupt, walang manggulo, Ang hirap din kasi diyan, nagsasalita isa, babanat niya agad yung isa. Aminado tayo na itong si Marcoleta is baguhan pa lamang bilang senador, pero kahit papaano may may alam na yan At nakikita naman natin, wala naman perpektong isang senador pagsalang kung na agad, biyasa na. Katarantaduhan yun. Pero ako, sa opinion ko, huwag nang palitan si Marcoleta. Siya na lang dyan sa Blue Ribbon Committee na mas maayos. Ang maganda, ayusin lang yung mga kapwa, yung mga senador na magkasundo-sundo. Hindi yung na oras ng hearing nyo, ay imbestigahin nyo yung mga involved sa flood control. Kayo nag-aaway, nakakatanga, diba? Hindi kaya sadyang sinasadya to ng iba para guluhin din. Ako, mahirap yan. Baka nga rin talaga. So mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo dito
sa issue ng Blue Ribbon Committee na hindi nagkakasundo ang mga senador at ito ba'y dapat nang buwagin at dapat na bang palitan si Senator Marcoleta? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pahipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. The next performance will start momentarily.